Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. In today's video, i-share ko sa inyo yung mga preparation and guidelines if ever na magpe-present kayo ng project proposal nyo to a client. So actually, hindi lang naman to applicable sa mga international clients but also sa local clients natin. Okay, so actually, kakatapos lang ng presentation ko to an Australian client. Yun. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko kung ano nga ba yung flow ng pagpe-present ko. Okay? So, make sure lang na naka-follow and naka-subscribe ka sa mga social media accounts ko para updated tayo sa mga latest uploads ko. Okay? So, tara, simulan na natin. So, ano nga ba yung unang guidelines na kailangan natin tandaan? Okay? First is, magkaroon tayo ng presentation preparations. Okay? So, ano nga ba yung mga preparations na kailangan nating tandaan? Okay. Una is, know your clients' priorities, business, and culture. Okay? So, each country kasi is iba-iba na industry, iba-iba rin yung mga standards, diba? So, let's say, ang client mo is in the manufacturing industry. So, kailangan aware ka sa mga sinusunod nilang standards, di ba? So, mag-search lang tayo ng background about kay client or sa company. Okay. Next is, kailangan alam mo yung audience. Know your audience. Okay. So, usually kasi, let's say, kanina, nagkaroon ako ng project proposal presentation. Ang mga audience ko is mga engineers and manager. Okay. So kapag ang audience mo is mga engineers, so usually kailangan mag-present ka sa kanila ng CAD models, mga technical, okay, and as well as material specifications. Kasi doon ang forte ng mga engineers. Okay. And kapag kakausap ka naman ng mga managers or executives, so they are more focused sa cost savings and ROI. Okay, so doon mo naman i-focus yung presentations mo. And then the next is prepare materials in clear English. Okay, ito yung isa din sa kailangan alam mo. Avoid slangs or idioms. So huwag kang gagamit ng mga ganong salita kasi mako-confuse mo yung mga non-native speakers. Okay? So as well as kailangan talaga maayos ka makipag-usap, professional. Kasi nga, kausap mo mga engineers, managers, executives. So, kailangan maayos, di ba? And then, aside from that, kailangan consider mo din. And ito yung one of the most important. Yung time zone coordination. Okay? So, ito yung isa sa pinaka-challenge ako. Kasi nga, andito ako sa Taiwan and currently working ako night shift. So, kung magsiset ka ng meeting or presentation kay client and then yung client mo is nasa Australia, so same lang naman ang time zone ng Pinas saka sa Taiwan. So doon ako medyo na-challenge kasi nga, syempre, kung night shift ang duty ko, so tulog ako sa umaga, diba? So kailangan makapag-prepare ako ahead of time, lalo na sa ganitong bagay, okay? So kailangan makapag-set tayo kay client na both of you is convenient sa ganong time. Number 2 guidelines na kailangan mong tandaan is the presentation structure. Okay? So, dito na pasok yung introduction mo. So, introduce mo lang yung sarili mo kung may kasama kang team. So, syempre, kasama din sila. So, example, good morning, I'm Engineer Kim, registered mechanical engineer and a freelance designer. Today, I'll be presenting our proposed feeder hopper conveyor system. So, something like that. So, make it short lang sa introduction kasi ang mahalaga naman dyan is yung mismong presentation mo eh. So, huwag ka na masyadong mag-state ng about sa background mo. So, yung mga mahalaga lang na information about sa'yo and your team. Okay? Then next is the project overview. Okay? So, ano ba yung mga kailangan na i-state natin dito? Siyempre, yung objectives ng project mo. Ano ba yung objective nun? So, let's say, sa project ko, so our goal is to design a feeder hopper conveyor system that capable handling of 5 tons per hour, okay, with minimal maintenance. So something like that. So kailangan ma-present mo rin to kay client. And then syempre yung mga problems na may encounter natin. So syempre, hingin mo din yung opinion ni client kung ano ba yung pwede niya na ma-request na solution para ma-improve yung material flow. Okay. So, yun.
And then, ano pa yung highlights or yung mga benefits? So, example, it can reduce manual handling, increase efficiency by 20%, yung mga ganon. Okay, so kailangan meron kang highlights sa project mo. Next is the design and technical details. Okay, so dito na papasok ng mga engineers na yung kausap mo dito kasi more on materials and specifications na to. Okay, so example, the conveyor body will be made out of stainless steel 304. Okay, or sasabihin mo yung ibang mga specification like screw diameter is 150 mm and pitch is 100 mm. And then, ang gagamitin natin na motor specs is 2 HP. Ganon. So, kailangan is in detail kasi technical dapat. Engineer mga kausap mo. And then, sa mga standards naman, so the design complies with ISO 1127 for stainless steel tubing, mga ganon. Okay, so kailangan familiar ka sa mga standards din. And then, aside from that, so kailangan alam mo din yung workflow. Okay, so describe mo lang. Halimbawa, material enters the hopper via gravity field. Okay, so mga ganon. Kailangan in detail mong ma-present yung design. Okay, so next one is the timeline and milestone. Okay, so kailangan mapag-present ka ng Gantt chart or table. Okay, so let's say for the design completion, so gaano siya katagal? Let's say 4 weeks or 1 month. And then for the fabrication, so gaano siya katagal? 1.5 week ba? 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, okay. And then for the testing and commissioning, okay, so let's say 1 week. Okay, so kailangan in detail mo ma-present sa kanila yung plan mo. Kasi mahalaga to kasi dito rin kasi nagbe-base yung magiging budget ni client. So, since nabanggit ko na sa inyo yung budget, so kailangan mo i-consider din dito yung budget and resources. Okay? So, kailangan mag-present ka ng project cost breakdown. So, ano ba include dito? So, kasama dito, syempre, yung labor, materials, shipping, okay? So, as well as yung efficiency and cost-saving options. Okay, so ano ba yung pwedeng mga alternative na material na pwede natin gamitin para ma-reduce yung cost. And then, yung maintenance din is hindi ganun kataas, di ba? Kasi the more na mataas ang maintenance and yung downtime cost, syempre mas gastos din yun kay client or sa company. So, kaya kailangan makapag-provide din tayo na cost-saving options. And then, syempre, i-present din natin yung mga potential challenges and mitigations. Kasi hindi naman perfect lagi yung project natin. So, example, kailangan ma-identify natin yung risk. Okay? So, let's say, yung mga supply delays, motor failures, installation issues. Okay, so kailangan is maging transparent tayo kay client. Siyempre, para ma-reduce din yung anxiety nila, di ba? Siyempre, umaasa sila sa'yo, yung expectation nila, halimbawa, sobrang taas kasi parang almost perfect na yung project eh. Kaya kailangan is ipakita nyo rin yung mga side ng mga potential challenges, di ba? Para maging transparent tayo kay clients. Hindi sila masyado mag-expect sa'yo or sa project na ganun kataas, di ba? Okay. And syempre, bago mo i-end yung presentation mo, kailangan meron kang Q&A and feedback. Okay, so dito natatanungin mo sila, do you have any questions, clarifications, revisions, or ano pa, mga kailangang idagdag na requirements. Okay, so kailangan nakatake note yun and bago mo i-end is maklarify mo lahat. Para sa susunod na i-update mo is kompleto yung details mo, di ba? So, yun, kailangan mo ring i-take note to. And yung pangatlong guidelines na kailangan mo tandaan is the presentation tips. Okay? So, meron akong i-share sa inyo na tips. Okay? Una, syempre, kailangan speak clearly ka. Maayos ka dapat makipag-usap kasi nga, international client sila. Hindi sila yung sino lang kausap mo. So, kailangan mabawasan mo yung language barrier. Okay? Para magkaintindihan kayo, di ba? And then, syempre, maintain professionalism. Syempre, magsisimula yun sa'yo. So, paano? So, dress appropriately. Kailangan nakikipag
eye contact ka sa webcam. Kung sino yung kausap mo, yun. Dapat eye to eye kayo, syempre. And then, aside from that, ito pa, avoid overloading slides. Okay? So, kung ano lang yung pinaka-pinpoint mo na detail, yun lang yung ilagay mo sa mga slides mo. Huwag mo masyadong andaming mga supporting na information. Kung pwede mo naman siyang i-explain na lang, di ba? Kesa yung nakalagay siya sa slide, syempre sobrang dami mong ini-slide na sa presentation mo. Syempre malilito na rin yung audience mo and then baka ma-board pa sila, di ba? Hindi nila masyadong maintindihan yung project proposal mo. Okay, so yun yung isa rin sa consider mo. And last na guidelines na kailangan mo tandaan is kailangan meron kang post-presentation follow-up. Okay, so ano ba yung mga kailangan mong i-follow up? So, in summary, so let's say yung mga key points and decisions, and ano ba yung napag-agrihan nyo na revisions and changes sa project nyo. So, i-take note mo yon. And then, yung mga updated timeline and deliverables. Okay? So, lahat na yun is i-email mo kay client. So, para cleared lahat bago matapos yung presentation nyo. Okay? So, kailangan maayos and in detailed lahat. Diba? So, once na na-email mo na si client and agree na siya, so mag-proceed ka na sa next step mo. So, kung ano yung mga napagkasunduan niya during the presentation is i-incorporate mo na siya sa design mo. Okay? So, that's all for today. So, hopefully, may natutunan kayo. So, ito lang yung mga ilan sa guidelines na pwede kong i-share sa inyo. If ever na magkaroon kayo ng project proposal presentation soon, di ba? So, at least meron na kayong ilang idea. Okay? So, lahat naman na itong share ko sa iyo is based lang to sa personal experience ko. So, actually, as of now, update na rin ako kung ano yung mga napag-usapan namin during the presentation. Okay? So, nag-update na rin ako kay client and then yung mga kailangan na i-revise na parts sa project. Okay? Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!